Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Si Billy Ray Bates pala. Ayan. Hoy, 2x2. Oras, Bishop Buddy Ballesteros. Talaga naman, oo. Ha? Bawas na naman ng 45 minutes ang oras ko. Ha? Ayan. Oras ganap lang alas 8:14. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Ang senador na maihahalal natin, na maihahalal sa eleksyon ay kontra sa administrasyon. Ang magiging problema, haharangin lahat ng gustong gawin ng administrasyon. Kaya't wag po tayo mapunta ron. Di naman siguro lahat, Mr. President. Ayan, kailangan din natin yung mga nasa oposisyon bilang fiscalizer. Baka mamaya kung puro taga-alyansa ang mananalo, baka puro yes men yan. Ha? Abay, kailangan din natin na para mabalanse, Mr. President, mga kababayan, kailangan din natin na responsible opposition, ika nga. Kasi kung maganda naman yung panukala ng administrasyon, mga magandang project, mga responsableng politiko hindi naman tututol dyan. Ayan. Kaya ang gawin po natin maghalal po tayo ng mga matitino. Ayan, maayos, responsable, ha? Ayan, nangyari kasi yung iba dyan, Mr. President, ha? Abay, natuloy nga po ninyong kakampi, ha? Abay, walang sila naman ng abusado, ha? Abay, katulad na naman, Mr. President, di ba naging malaking issue po yung blank item sa national budget, mga kuya, mga ate. Ayan, binawasan ng budget yung PhilHealth. Ayan, pagkatapos pati DepEd. Kaya nagreklamo si Bero Sivul, ayan, Secretary Sani Angara, ha? At ang malupit dito, Mr. President, alam nyo na ba na yung pala mga ilang kinaltas po na pondo dyan sa national budget? Walang isang kakampi na administrasyon, maibigan, senador. Abay, ang lupit. Akala natin ang image sa mga kongresista ang mga bad boys. Abay, meron din pala mga bad boys din sa Senado, ha? Dahil yung palang, hindi po ninyo alam ito, mahabigan, ha? Abay, sabi na ating bubit na kongresista, ha? Abay, kagabi rin ko lang nalaman ito, ha? Na yung 10 billion pala, mahabigan, na nabawas doon sa budget. Alam po niyo, mahabigan, yung blank items na controversial. Alam po ba niyo kung saan napunta? Yung 10 billion napunta sa isang senador na kakampi ng administrasyon. Damdaming Bayan. Ang lupit, ha? Kaya kailangan natin ng ping lakson sa Senado, ha? Ayan, yung ayaw ng pork barrel, ha? Kasi iyan po, mahabigan, nagiging dahilan ng corruption, pork barrel, ayan, pagkatapos yung serbisyo sa bayan, pondo sa bayan, ay nako talaga, Justice Sam Martires, ha? Ang nangyayari po napupunta lang na sa ilan nating mga mambabatas. Grabe, kakalungkot, ha? Abay, akala natin ang tinutino ng senador na yon. Yung 10 billion napunta sa kanya. Grabe. Alam niyo po, talaga. hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Ay, good morning, Justice Sam. Abay, ang Justice Sam, ha?
abay binibigyan ng 10 days ang ilang opisyal ng pamahalaan. Abay pinagpapaliwanag po si Justice Secretary Boying Remulla. Abay Seka Boying, abay pati si Utol, si DILG Secretary John Vic Remulla, maging si CIDG Chief General Torre ng CIDG, at si sino ito yung Special Envoy for Transnational Crime, itong si Marcos, ayan, Marcos Lacanilaw. Abay ito po ay batay sa rekomendasyon ni Presidential Sister Manang Amy Marcos na dapat daw magpaliwanag, ayan, kundi dahil makasuhan ang mga nabanggit na opisyal dahil nga sa ginawang pagpapakulong daw po, mabigan, kay dating Pangulong Digong Duterte. Ayan, meron siya ng paglabag, ayan, at sinasabi na inabuso ang kanilang ano ba yung term na ginamit doon, aba ito daw po ay tantamount ng graft and corruption. At ang sinasabi po, mabigan ni Manang Amy Marcos, ayan, abay kaya inatasan ni Justice Sam ng 10 days, kasama na ang mga witnesses nila, na mag-submit ng kanilang affidavit. Ayan, at ang sa sinasabi rito ay sabi ni Mr. Ombudsman, failure to file counter affidavit within the aforesaid period shall be deemed a waiver of respondents' right to submit controverting evidence, and the preliminary investigation shall proceed accordingly. Wow! Ang sabi rito ang possible violation daw, abay batay sa rekomendasyon ni Manang Amy, ayan, hiniling ni Manang Amy na imbestigahan ang mga nasabing opisyal dahil sa possible violations of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act on top of administrative offenses. Wow! Mukhang matitindi, ayan, baka mamaya paano pagka hindi nakapag-submit ng counter affidavit explanation na Justice Sam, maglalabas din po ba kayo ng arrest warrant? Daming bayan. Sandali lang mga makuyang mga ateng, meron tayong flash report. Flash report ba? O teka muna, ano yung sa mga kandidato nga pala, Ayan na. Yung mga kandidato, ingat-ingat kayo, lalo mga sumasakay ng helicopter, mga private jet, Yung mga mga politiko na tawag nito, nag-aarkila ng mga private jet o kaya helicopter, na mag-deliver ng pera. Mag-deliver ng pera. Abay, ano yung report mo, Noche Kakas? Ayan, meron pong, ngayong umaga ba ito? Parang Eric Apolonio, Abay, kailan ba ito, Noche Kakas? Ayan, ngayon ba ito, meron pong nag-emergency landing na helicopter, mga kaibigan, patungo sana ng Antique, Ayan, ito'y minamaneho ng isang captain, ang piloto ay Captain Nino Kini. Ayan, abay, nag-landing po sa Metro Gate, Silang Cavite, Ayan, teka muna, ayan, ayan, Metro Gate, subdivision ba yan o Memorial Park, Mamaya nga malaman natin ang detalye. Daming bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Makalma at welcome sa ating programa. Ayan, relax lang po tayo, At marami tayong mga isyong tatalakayin ngayon. Siyempre, bukod sa Santa Makbang na political ads, pagbigyan nyo na kayo, mga kaibigan, hanggang Biyernes na lang yan. Next week, okay na tayo, At merong report si Giselle Ricafort, standby. Let Narcisa, anong latest sa Malacanang? Abay, kumusta ang Pangulong Marcos? Oy, Governor Daniel Fernando, maghanda ka, Abay, pupunta pala ang mga kandidato ng alyansa dyan sa Bulacan na mamayang hapon. Pero ang ina ng 4 na taong gulang na batang namatay sa malagim na aksidente sa NAIA na nagpapalakas ngayon sa ospital, abay, hindi pa pala mahibigan ang sinapit nung kanyang nag-iisang anak. Naku, Diyos ko po, pagka nalaman siguro ni nanay ito na yung kanyang anak na 4 years old din namatay
Naku, Diyos ko po, baka magwala ito, ha? Ayan, alamin natin ang report mula kay RS number 15. Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Lakay, kalalabas lamang kahapon ng intensive care unit sa St. Luke sa Taguig City ang ina ng 4 na taong gulang na batang namatay sa malagim na aksidente sa Ninoy Aquino International Airport. Pero nananatili pa rin siya sa Ospital Lakay at nagpapalakas pa rin doon hanggang ngayon. Ayon sa tita ni Malia na si Donna, kahit marami pang iniinda at masakit sa katawan ay pinipilit ng ina ng bata na si Cynthia na kumain ng kumain upang lumakas agad at mapuntahan yung burol ng kanyang unika iha dito sa San Fernando Funeral Home sa Lipa, Batangas. Inoperahan kasi sila kay sa screen yung nanay ng bata at hindi pa rin nakatatayo dahil kailangan niya raw ng therapy sa binte upang makalakad ng maayos. Kwento pa sa atin ng tita ni Malia na ayaw na munang humarap sa camera ngayon. Walang tigil kakaiyak yung nanay ng bata nang makumpirma niya na wala na yung nag-iisa niyang anak kahapon lamang. Pero sa naiya pa lamang daw Lakay, meron nang ideya yung nanay na wala na yung kanyang anak dahil bagamat nasa ambulansya na siya noon, naririnig daw niya yung sigaw at iyak ng kanyang mister na si Danmark Masungsong. Nang makalabas ng ICU at hindi pa nagkukumpirma yung masamang balita, panay tanong daw yung nanay sa mga nurse sa ospital kung naroroon din yung kanyang anak. Wala rito Lakay sa burol yung tatay ni Malia na si Danmark, yung mga tita at tito lamang yun nandito. Dinalaw kasi ng tatay yung kanyang misis doon sa pagamutan sa Taguig City at wala pa rin kasiguruhan kung kailan siya makauwi dito sa Batangas. Pero yung lola lola Lakay ng bata at yung pinsan niya na 7 taong gulang din nakabilang doon sa 4 na mga nasugatan, may posibilidad na ngayong araw na rin ilabas ng ospital at makatungo dito sa burol ni Malia dito sa Lipa City sa Batangas. May mga opisyal na Lakay ng gobyerno, yung mga nauna ng personal na nagparating ng kanilang pakikiramay. Nagtungo dito si Transportation Secretary Vince Dizon, gayon din si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kaksaka. Mula rito sa Lipa City sa Batangas, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sel, ilan pa yung kamag-anak na nasugatan bukod dun sa namatay na bata? Oo, Lakay, yung lola at yung pinsan ni Malian. Oo, nandun Lakay, pare-pareha sila na nasa St. Luke sa Taguig City. Bagamat maayos na Lakay yung kanilang kalagayan at hindi napuruhan kagaya nung nanay Lakay nung batang na namatay na kinailangan pang ang operahan Lakay. Okay. Anong apelyido nila ulit? Anong pangalan? Masungsong Lakay. Masungsong, pamilya Masungsong. Ayan. Ang pinukwento nga Lakay, nung naghihintay sila doon sa labas ng departure area ng Naiyawan Lakay, ng kanilang kotse Lakay, dadaanan na lang sila dahil pauwi na sila Lakay dito sa Batangas matapos nga nilang ihatid yung tatay ni Malia. Pero dahil sobrang init Lakay nung panahon, nagdesisyon sila na doon nga muna sa tapat ng departure area, hintayin na lang yung kanilang masasakayan at hindi na rin sila sama-samang pumunta doon sa parking area. Nataon naman Lakay na nangyari nga itong malagim na aksidente na ikinamatay ng 2 individual, ikinasugat naman ng 4 na iba pang katao. Okay, maraming salamat Miss Giselle Ricafort. Thank you. Mula dito sa Lipa City sa Batangas, Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa Lipa ka pala, ha? So sa pamilya Masungsong po, sa ngalan po ng DZRH, kami po ay nagpapabot ng pakikiram. Sandali lamang Leta Narciso. Ayan, ano pa schedule ng Pangulo Marcos bukod sa rally ng Alyansa ng Bagong Pilipino sa Bulacan mamaya? Ayan, abay mag-ready ka dyan, Governor Daniel Fernando, ha? Ayan, Congressman, nandyan na ba? Ayan, Congressman Kaador Plato, ha? Ayan, sandali lamang at meron tayong makasama ngayon, ha? Abay, si Miss Universe bang makasama natin? Wow. Ang United Senior Citizens Party List, ha? Senior na ba si Aling Gloria Diaz? Ayan. Batang-bata pa yun, ha? Ayan,
Pang ilang nominee ba si Miss Universe, ha? Ang original na Miss Universe ng Pilipinas. Nasa ating linya mahabigan si Attorney Gloria Diaz. Mama Gloria Diaz, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Lakay Deo. Oh. Ito po si Attorney Kat Nepomuceno, ang first runner-up po ni Miss Universe Gloria Diaz. Akala ko bumata si Miss Universe Gloria Diaz. Ayan, abay, hindi pala. Si Attorney Kat Nepomuceno pala ito, ha? Ayan. Abay, ma'am. Ano first runner-up daw, sabi niya. Kayo po ang first runner-up sa Miss Universe. Ayan. Yan, nawawala po yata ko. Anyway, Attorney Kat Nepomuceno, ha? Akala ko si Mama Gloria Diaz kandidato rin, nominee ng United Senior Citizens. Hindi ba nominee siya? Ay, siya po ang aming supporter. Siya po ang isa sa mga nag-i-endorse sa United Senior Citizen Party List. Dahil siya po ang isa sa pinakamagandang senior citizen sa buong universe. Bakit hindi siya nominee? Ba't endorser lang, ha? Siguro pagka nominee ang Gloria Diaz, sigurado panalo na yan, ha? Opo, siguro po sa susunod po, pwede natin siyang kumbinsihin. Kaya lang po talagang ayaw niya yatang pumasok sa politika. Ganun ba? Ayan, ayaw niya magsuot ng swimsuit, ganun ba? Ayan, Opo, ayaw niya po muna. Sabi nga niya sabi nga niya sa akin, marami nga daw talagang nag-iimbita sa kanya. Kahit po sa pagtakbo po sa lokal na kandidatura. Ayan. Anyway, Attorney Kat Nepomuceno, bilang kayo po ang number 1 nominee ng United Senior Citizens Party List. Lakay, ako po ang pangatlong nominado. Ang una pong nominado si Congresswoman Mila Magsaysay. Ano ni Ramon Magsaysay, ha? Former delayed President Ramon Magsaysay. Yun po yatang asawa niya ay isa sa mga kamag-anak. Kasi Aquino po siya. Magsaysay po yung asawa niya. Pero Attorney Kat Nepomuceno, ba't nandiyan kayo sa United Senior Citizens Party List? Ang bata-bata nyo pa, mukhang 35 anyos lang kayo. Hindi kayo bagay yata rito. Hindi naman po, Lakay. Ako po ay isang senior citizen advocate. Ako po ay isa sa nakikipaglaban para sa kanila. Okay. Ang inyong grupo po sa United Senior Citizens Party List, ano ba ang layunin po ninyo? Ano ba ang advocacy po ninyo para sa ating mga nakakatanda? Attorney Nepomuceno, ma'am. Opo, ito po ay nakapaloob sa aming slogan na matatanda ating mahalin. Ang gusto pong sabihin yan, kami po ay magbibigay po ng mga magsasabi po ng mga panukalang batas para po sa mga proteksyon, benepisyo po at saka sa mga pangangailangan po ng mga nakakatanda, kasama na po dito ang Universal Social Pension. Ayan, napag-usapan natin yung benefits sa mga senior citizens. Meron na po tayong Attorney Kat, 20% discount. Ayan, meron discount sa mga gamot, sa mercury drug, mga ganyan. Ano pa ang idadagdag ninyong benepisyo para sa mga katulad nating magiging senior citizen na rin? Napakarami pa po, Lakay. Kasi unang-una po, ngayon po sa kasalukuyan, ang natatanggap lang po ng mga seniors ay ang mga indigent pension. So meaning to say, ang pension nila ay para lang po yan sa mga napakahihirap pong seniors. Subalit po, lahat po ng seniors, no, one way or the other, nanilbihan na at napakinabangan na ng ating lipunan. Kaya po sinusulong namin na magkaroon pa ng pensyon lahat po ng Pilipino na 60 years old po pataas. At yan po ay nakapaloob sa aming panukalang batas na Universal Social Pension. Magkano yan? Yung pension na yan, ipapanukala ninyo, Attorney, kung kayo pa pala rin na maging kongresista sa ilalim ng United Senior Citizens Party List?
Under po sa Universal Social Pension na panukalang batas, unang-una po, wala na po yung mga dokumento po ng mga Certificate of Indigency o kung ano-ano pa man po. Mag-a-apply na lang po ang mga senior citizen dyan at magkakaroon po ng regular na pensyon na 1,000 pesos per month. Lahat po ng senior citizen 60 years old pataas. At saka po yan po, Lakay Deo, karagdagang pensyon po yan. Kasi po, kahit po yung mga nagpe-pensyon na, halimbawa sa SSS, GSIS o military pension, makakakuha pa rin po ng pensyon under the Universal Social Pension. Ayan, mga magkano, attorney? 1,000 pesos po yan na 1,000. regular na pension bawat buwan, Lakay. Yan. Eto sabi ng dalawang senior citizen, si Manny Pekson at Manding Bahakan. Pwede bang pakitanong kay Attorney Kat kung pwede bang yung 20% na discount ng mga senior citizens, pwede bang gawing 50% na lang? Ay, pwede po natin pwede yung ba yan? tingnan. At talagang tingnan po yung kasalukuyang batas na yan pag kami po ay nakaupo dyan po sa Kongreso. Kasi sa taas ng bilihin ngayon, taas ng presyo ng gamot, Attorney Kat Nepomuceno, yung 1,000 halos wala na nabibiling 5 kwartal na lang yata ang nabibili nun eh. Ay, totoo po yan. Kaya po may mga iba po kaming panukalang batas na naglalayon din po na magbigay talaga ng libreng gamot sa ating mga senior citizen at hindi lang man po yung libre kung hindi man subsidiya man po sa pagpapalibing at sa pagpapa-ospital po. Ayan. Pwede daw bang libreng pakulay ng buhok, riband, mga ganyan, papalit ng pustiso, mga ganyan, pang-opera ng katarata, mga ganyan, mga sakit na mga senior citizens eh. Opo, depende po yan. Basta po may available po tayong pondo. Lahat po, pagtutuunan namin yung mga talaga pong pangangailangan po ng ating mga senior citizen. But syempre naman po, kinakailangan din natin paigtingin ang enforcement ng lahat po ng mga kasalukuyang batas po ng para po sa ating mga mahal na nakatatanda. Ayan, bilang panghuli, Attorney Kat, ayan, paano naman makikilahok ang publiko, lalo na mga nagkakaedad, mga senior citizens, ayan, sa pagsubaybay naman sa mga gawaing dyan sa Kongres kung kayo po ay magkaroon na ng upuan? Opo, unang-una po, si Congresswoman Mila Magsaysay, ang ating nominado, ay kasalukuyan pong nakaupo ngayong 19th Congress. So bukas po ang kanyang tanggapan dyan po sa House of Representatives anytime. Kami rin po ay kasalukuyang lagi nakikipagdialogo sa iba-iba pong mga asosasyon ng seniors under our coalition. At syempre po, dahil digital age na, nandito rin po kami sa Facebook. I-follow nyo po ang United Senior Citizen Facebook page. Ayan, ba? Para kang si Rico J. Puno, bukas ang tanggapan. Oo, lagi pong bukas sa lahat. Okay. At syempre po, Lakay, yun po mga gusto pong makipagtalakayan sa akin, may mga gusto pong ikonsultang legal, ako po ay mahanap din sa Facebook page, Attorney Kat Nepomuceno, lagi pong online. Ayan, ang first runner-up ng Miss Universe. Pero gusto rin daw nila makasama sana si Miss Universe, Gloria Diaz. Hayaan niyo po, sabihin ko po sa kanya na talagang mag-guest din dito po sa Damdaming Bayan. Sige po. Alakay, hayaan mo po akong bumati muna sa aking mga kapwa Bicolano. Marahay na aga po sa Indogabos. Uragon pala kayo. Ano po? Ayan, Diyos marahal na aldaw sa Indogabos, Attorney Kat. Ayan. Maraming salamat. Thank you very much po, Lakay. Teka muna, Attorney, anong numero sa balota ang United Senior Citizens? Number 60 ba yan? Ay, opo. Huwag pong kalilimutan. Ang United Senior Citizen po ay number 17 sa balota. 17, ha? 17 pala. Akala ko number 60. 17. Attorney Kat Nepomuceno, maraming salamat at good luck po, ha? At maraming salamat po. Kumusta na lang po kay Madam Miss Universe Gloria Diaz. Thank you. At si Congresswoman Magsaysay.
Attorney Kat Nepomuceno, second nominee ng United Senior Citizens Party List. Babalikan natin ang, si Madam Margie Moran kaya, ha? Wala ba siyang ini-endorsong party list, ha? Beauty queens, ano po, ha? Babalikan natin lang pang mga reports. Standby, Let Narciso, ano ang latest sa Malacanang? Bukod sa nakatagdang pagpunta ng Pangulong Marcos at mga kandidato ng administrasyon sa Bulacan, abay, para sa mga taga Supreme Court, yung isang Associate Justice ng Supreme Court, CJ Alex Jesmundo, ha? Abay, sabi niya, Lakay, pwede ba akong bumate? Ayan, sabi na isang Justice sa Supreme Court, ayan, sabi ni Associate Justice Ricky Rosario, ayan, Lakay, pwede bang pakibati ang aking dating girlfriend? Ayan, birthday niya ngayon. Aba, birthday pa lang ngayon, ha? Si ating Maridor Rosario, ba? Binabati ng mapagmahal na Mr. Justice Ricky Rosario. Babahaban emperador dyan, Justice Ricky, ha? Oras, CJ Alex Jesmundo. Naku, bilis na oras. 8:40. This time check is brought to you. Isusumbo na kita sa KBP kay Mr. Junic daw. Ha? Ayan. Sobra na. Abay, 14 minutes ang toke sa 45 minutes commercial. Grabe ka, ha? May dede si Deo makalma paglutusan nyo. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. It's 8:51 at good morning, Lakay. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Yes, Lady in Black. Magandang umaga, Pilipinas, at Diyos marahin na aga, Bicolandia, sa mga kababayan ko sa Bicol Region. Ayan, ang laki ng bulaklak ko, Lakay, today, no? Asan? Ito, hindi mo ba napansin? Oo nga, may bulaklak. Kulay black din kasi, ha? Lakay, hindi ako makapag-goat. Bakit? Para kung mayroong saklay dito. Yung bulaklak mo, ilagay mo dun sa kabilang yung kayo talaga mga babae kung minsan. Ayan. Bakit? Magsusot kayo ng mga damit na ganyan na kita yung cleavage, tapos sa pagka bumabagsak dahil walang sasabitan, taas kayo ng taas ng ganyan. Aray ko naman dun sa walang sasabitan, Lakay. Sorry. Busi-busi na naman. Sorry. Respeto sa mga di pinagpala. Sorry po. Hindi, biro lang. Okay lang yan, Lakay. Ganun ito kasi, Lakay, hindi naman siya bumababa. Hindi ba bumababa? Oo. Maluwag lang talaga. Maluwag lang talaga. Sinisi pa yung damit. Sige, bumati ka muna sa mga taga Bicol. Oo, Diyos maray na aga, Lakay. Alam mo kung bakit sila ang lagi kong pambungad sa umaga, lalo na ngayong eleksyon. Nakita ko ba naman, Lakay, ang daming nagpo-post. Mukhang may mga, hindi ko lang sure kung ito ay fake news o paninira lang. Bakit? Pero eto, Lakay, merong mga nilalabas. Eto, may papel at nakalagay kung sino ang ibobotong gobernador, sinong vice governor, party list, at nakalagay, Lakay, yung mga senador na iboboto. May nakalagay dito 1,200. Ayan, 1,200 yung pera. Ayan. Tapos, eto naman, party list din ito. 3,000 naman. Ang bayad. Tapos ito may isa pa. Party list ulit at tumatakbo itong isa na kongresista. May 500 dito. Ayan, alam po niyo mahabigyan sa Lakay, 3,200, 500. Para hindi po kayo malito sa mga botante natin, mga kuya, mga ating, ang guide po natin dyan, pagka ganyan nga, binibigyan ng 500, 1,000, 3,000, ayan, pagka yung mga matindi ang labanan, umaabot pa ng 10,000 per voter yan, ha? Para hindi kayo malito, ayan, tanggapin ang pera, iboto ang kursunada. Kasi, Lakay, minsan ang nagiging problema pag di mo tinanggap, mapag-iinitan ka, no? Ayan, hindi ka natatanggap, mapag-iinitan ka, sabi, doon ka sa kabila, ha? Sa kabila ka, ano ka sa akin ngayon? Markado ka, ayan, may kulay ka na. Tapos pagka natalo, ikaw pang sa pagkatalo, ha? Lalo pagkadikitan, ayan. Kaya parang hindi ka mapag-initan, pwede ba yun, Chairman George Garcia, ha?
Kasi kung di tanggapin yung pera, baka mapag-initan Ayan, lalo na lakay sa mga lokal. Talagang sa probinsya talaga. Sa maliliit na komunidad, talagang yan lakay. Ayan, kilala ka at ang buong pamilya mo. Yes, for security reasons, pwede ba tanggapin nila yung pera? Hindi naman sila iboboto di ba? Hindi naman malalaman kung sila o hindi ha? Pero yan po kasi yung realidad. Pero kung susundin po natin ang ating batas at tayo bilang mga tao, hindi naman dapat natin ibinibenta ang ating boto. Vote buying yan. Yes. Samantala, nako, ito nga pala, di ko natanong kay Attorney Kata Nepomuceno, ang first runner-up ng Miss Universe Beauty Pageant. Ay, yung kausap mo kanina. Oo nga, akala ko si Gloria Diaz. Akala ko si Miss Universe na Si Lola Miss Universe, si Granny. Ayan. Yes. Napakagandang babae. Ayan, itatanong ko sana kasi senior citizens, pero siguro kay Senator Bongo ko na itatanong ito. Anong tanong mo lang? Malasakit kasi anong tanong mo kay Malasakit? May nagbubit sa akin sa dami na naipong bubit ngayon na Sister El, hindi ko may pasok-pasok nung ang dami natin political advertisement. Ang daming utang. Sabi niya, kailan ka mag-espesyal na balita ang lakay? Sabi niya, ito nga punong-puno na hindi ko maisingit Ayan, pahapyaw lang po mga kaibigan. Alam po ba niyo Secretary Ted Herbosa, birthday boy Abay, Secretary Bongo, sino mga health advocates dyan abay, Secretary Janet Garin. Alam mo ba na, di ba ang mahal-mahal ng gamot sa cancer, Sister El? Yes, lakay, mahal. Abay, alam mo ba na monopolize po ang, mahibigan, ang nagbebenta distributor ng gamot sa cancer, Sister El. Lakay. Kaya pala ang mahal-mahal. Abay, birthday boy, Secretary Ted Herbosa, tingnan nyo nga ito, Ano ba ang galawan nila dyan, lakay? Abay, siyempre, pagka nag-iisa yung distributor, Sister El, walang kompetensya. At saka, ang sabi, ang markup, ayan, 2 times, 3 times kumpara sa gamot sa abroad. Ay, grabe. Sa cancer, ayan. Kaya Secretary Ted Herbosa, ayan, magtrabaho naman kayo. Tingnan niyo naman yung mga ganito nag-aabuso. Yung hirap na nga sa sakit, papahirapan pa sa gamot. Di ba, pagka naging chairman ulit ng Health Committee si Senator Bongo sa Senado, ayan. Malamang sa malamang matututukan yan, lakay. Imbestigahan natin itong mga lolo, mga lola, Yes. Lalo po yung mga kababayan nating may mga sakit sa cancer na dumadaing sa yung chemotherapy, mga ganyan. Alam mo lang, may bago na pala ngayong teknolohiya din pagdating sa pagkikimo. Yung tinatawag na oral chemo. Yung may yung kaya pa sa ganon. Yung chewin ko lakay na may cancer, oral chemo ang binibigay sa kanya. Ganun ba yan? Medyo mahal lang talaga lakay at talagang hindi kakayanin talaga ng mga ordinaryong katulad natin. Kaya humingi kami ng tulong lakay sa mga ahensya ng gobyerno. Yung DSWD lakay, meron yan din silang binibigay na assistance din sa ating mga kababayan na may sakit. Kaya kailangan sana natin si Mar Rojas, di na tumatakbo si Mar Rojas nandun na si to sa Iloilo. Sa Iloilo. Sa Iloilo naman to si Mar Rojas? Yung anak niya nga pala, kandidato. Diba? Tsaka nag-aalaga na siya ng bata. Si Pepe Pilar. Yes. Ayan. Na sobrang galing mag-Ilonggo lakay. Ganun ba? Ilonggo, tapos English speaking sila. Yes. Maring-kuring. Ayan. Kumusta ka na, Kumusta mga taga-bilyonaryo, Yusek Marfil, Bata mo ako, Daming bayan. Pero daldal daw natin, eto, kahapon pa naka-standby si Let Narciso mula sa Malacanang. Sabi ni Miss Let, uwi na nga lang ako. Nagagalit na ang mga taga-PCO. Ayan. Good morning sa mga taga-PCO. Ayan. Huwag kayong mag-alala, sabi na ating bubit, para hindi na kayo mahirapan. Ayan. Pagkatapos na election, pwede na kayo magbakasyon. Ayan. Ang daming sablay dyan Ayan, naka talaga dapat na kasi pinipili ng mga inilalagay dyan kung sino-sino na lang. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, after election, ilang days na lang, lakay. Next month magpapalit na mga opisyal dyan. Ayan. Actually, sinabihan daw yung sento, mag-resign ka na. Kapapasok-pasok ko lang mag-resign ako. Hindi ko pa nasasagot yung kaso ko sa ombudsman.
Sino yun? Ayan. Sayang yung 1 bilyon na pondo namin. Ang laki naman ng lakay. Sabi ko sa'yo, kaya maraming gustong magtrabaho sa gobyerno, hindi makapaglingkod, kundi para kumita. Ayan. Yun yung masakit lakay. Yung public service nawawala na. Sinabi mo, ha? Pero ang Pangulong Marcos, pangunahan ang pagkilala sa mga traditional artist. Aba, sino mga artist ito, ha? May Sino bago ba yan? bang mga national artist Si national artist, yung magaling na painter, si Ben Cabrera ba yun? Ben Cab. Ben Cab, ayan. Amor Solo, hindi, wala na. Wala na ni Lord. lakay. Ayan. Ang sinasabing, kasama ba rito si ano? Ayan, Kasama ba dyan si sino nga yun lakay yung matandang nagtatatu? Si oo Apo nga. Wang Ud. Oo nga, si Lola, ayan, sa Mountain Province. At saka si pangalan to, yung taga Paete, Laguna. Baltimore. Ayan, Manny Baltimore. Oy, boss, Manny, kumusta ka na, ha? Ayan, kasama natin to, Dr. Roel Aguila sa sagat ito, ha? Galian sa arte at tula. Ayan, poet na artist pa. Wow. Ayan. RS number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay. Kala ko nawala ka na. Pangulo Ferdinand Marcos. Nandito pa naman. Diyan pa. At dadalo nga si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa seremonya ng Gawad sa Manlilikha ng Bayan o Gamaba. Kinikilala sa Gamaba ang mahuhusay na traditional artist. Layo ng programang ito na matiyak na maipapasa ang kanilang natatanging galing para mapanatili ang sining at kulturang Pilipino. Sa ganitong paraan ay naisusulong rin daw ang tunay na pagpapahalaga at pagmamalaki ng mga tao sa mga likha ng mga henyong manlilikha ng bayan. Ito na kay kadalasan yung mga naghahabi, ganyan. Ganun ba? Traditional artist. Merong sa amin yan sa Pinili, Ilocos Norte. Sino nga ba yung magaling na maghabi doon? Weaving industry ang meron kaming ganyan sa Ilocos yung mga habing Iloco kung tawagin. Yun bala kayo mga ginagawa ding damit? Dalot ba na tinatawag sa inyo rin ba yun? Alin yung at saka yung hinahabing kumot sa amin Miss Let, Sister L, ha? Inaalmirol yan kapag ginawa mong kumot yan, tumatayo mag-isa. Naglalakad. Sa inyo pala yun lakay. No, sa amin yan. Abangan natin maya-maya kung sino itong mga kikilalanin na mga manlilikha ng bayan. Ano yan? Naman lakay. May mga yan? May mga painters, sculptor, ano pa ba? Lakay. Mga poets. Mamaya malalaman natin. Pero tinitingnan ko kasi yung mga nakaraan na nagawaran ng pagkilalang ito, yung mga awardees. Yung mga traditional talaga, alam mo yung mga, lalo na sa malalayong probinsya, yung mga matatandang tradisyon na malapit nang mawala. So yun yung gano'n yung mga pinipreserve nila. Kaya ibibigyan ng pagkilala para nga masiguro daw na naipapasa yung ganoong tradisyon. Ayan. Okay, so ano pa yung schedule ng Pangulong Marcos? Mamaya daw may rally ang alyansa sa Bulacan? Oo, lakay. Mamayang gabi ay muling sasamahan ni Pangulong Marcos ang mga kandidato ng administrasyon sa pangangampanya. At ngayong araw nga ay manliligaw ng boto ang alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Malolos, Bulacan. Malolos, Bulacan. Ang tanong ni Abik Amarillo Villar, imbitado ba si Camille at Manang Aimee? Ayan. Si Manang Aimee lakay ay wala na talaga. Wala na talaga. Kung mamaya ay nandoon si Camille Villar. Si Camille. Okay. Ayan. So ano pa? Wala na. Lakay. Alam mo, pangalawang kampanya na ito lakay ng alyansa sa Bulacan. Nauna sila dun sa San Jose del Monte City. Sabi ng kanilang campaign manager na si Congressman Toby Chanco, target ng alyansa na patatagin yung makukuhang suporta dito nga sa isa sa mga vote-rich province sa bansa dahil mahigit 2 milyong rehistradong botante ito lakay na noong nakaraang 2022 elections ay nag-deliver ng higit 1 milyong boto para kay Pangulong Marcos.
Malaki. Talaga, ha? Ayan. Kayang-kaya ni Governor Daniel Fernando niyan, ha? At kung Ador Plato. Ayan. At saka nga pala, vote-rich provinces, alyansa. Bulacan, Pangasinan, Cavite, Cebu. Ayan, oo. Pagka nasolid mo yan, panalo ka na. Tama, Lakay. Ayan. Kaya yan talaga yung mga lalawigan na nililigawan ng mga kandidato. Tsaka solid north pa. Ayan, Lakay. So, okay nga, Rod. Ayan ang schedule ni Presidente para ngayong araw. Balik sa inyo, Lakay, Sister El. Maraming salamat, Lieutenant Narciso mula sa Malacanang. Daming bayan. Sandali lamang Raymond at Paz. Marami na tayong commercial. Sandali lamang Val Gonzales, Boy Gonzales. Ayan, bawal kayo mag-over. Bawal ang overtime. Bira, kasi simula pa lang namin, bawal mag-overtime. Di naman yan mag-overtime. Ayan. Grabe kasi yung 2x2 na yan eh. Iniiwan lagi tayo ng commercial. Ayan, sa biro mo, nagsimula ko kanina, 8:14. Ayan. I-charge ko itong 2x2 na ito ha. Isasari deduction ko na pabawasan ng talent festival doon ng mga ito. Dito lang sa atin Lakay yung overtime na may bawas sa sweldo. Sandali lamang Raymond at Paz. Aba, iba rin talaga si Supremo, si Lito-Lito Lapid-Lapid. Abay, ang sabi niyo, iconic design ng traditional jeepney dapat panatilihin. Sama ko ng 10 dyan, Supremo. Ayan, tama. Nakikilala ang Pilipinas mabigan dahil sa ganyan parang Thailand, yung tuktok. Yes, yung tuktok. Isa na yan Lakay sa mga naging signature natin, yung traditional jeep tourist na design. attraction yan Senator Lito-Lito Lapid-Lapid. Pagandahin lang Lakay, ayusin. Pero hindi sinabing baguhin. Wag naman sanang ganun. Kasi paano naman yung next generation Lakay, hindi na nila, may ganyan pala sa amin dati, di ba? Nung nga, nandun kami sa Germany, nagulat ako doon, may Filipino restaurant doon, ha? May jeep. Dinadayo, may jeep sa loob. Di ba? Ibig sabihin naman, ipagmalaki ang ating sarili atin at panatilihin natin ating mga magandang tradisyon. Ayan, katulad niyan, mga pagmamano, ugali at siyempre yung ating cultural heritage. Yung pagmamano Lakay, parang di ko alam pero may mga nagmamano pa ba ngayon? Meron naman. Meron pa naman. Ako nagmamano ako, literal. Nagmamano talaga ako. Ako nagmamano kay Freddy. Hi Freddy, boss! Baka makuro tayo sa singit pag di tayo nagmano. Yan. Believe tayo sa... Ayan, in fairness dito kay Senator Lito-Lito, ha? Lapid-Lapid, tsaka yung anak niya, si Mark Lapid. Nagmamano ang mga yan. Nagul kami minsan, nandun kami sa Mimosa, governor noon ang Mark Lapid. Governor pa, vice governor. Ayan. Abay, nagmamano. Sabi ko, iba rin ang mga ito, ha? Ayan, yung tradisyon natin. Sa pagpapalaki yun, Lakay. Ayan, dapat tinuturo sa good manners and right conduct yan. Yes, Lakay. Dapat hindi mawala sa tradisyon natin yung okay lang yung beso, pero dapat yung pagmamano na yun talaga yung tradisyon natin. Sign of respect kasi yun sa mas nakatatanda. Magulat ka. Sabi ng apo sa lolo, "Hi, Pops!" Sup, bro? Lakay ka na, diba? Sup, bro? Yeah, bro. Daming bayan. Ay, nako. Sandali lamang Raymond at Paz, Boy Gonzales. Standby Val Gonzales. Oras, Sister L. It's 9:07. Ang malukabral, ang kulit-kulit mo, ha? Ayan. Paano kung hindi natin ma-place itong mga advertisement to? Kung matalo sila, sisihin tayo. Ayan. Kailangan ipasok natin lahat yan. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:14. Ayan, anong report ni si Val muna, Lakay. Si Val muna? Oo. Nasaan ba si Val? Dahil yung driver at operator ng LCYD taxi na nagtakbo ng sukli ng kanyang grabe naman to, Lakay. Pinadalhan. Sukli? Tinakbo ng taxi driver? Oo, Lakay. Operator LCYD taxi. Nagtakbo daw ng sukli ng kanyang pasahero, Lakay. Magkano yung sukli? Tanong natin, Lakay, kay Val. Baka 10 piso, 5 piso lang yan, tinakbo pa. Hindi kayo wala sa isip niya. Oo. Yan po ay pinatawan na ng show cause order ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Magkano ba yung sukli? Baka naman ang dinig na taxi ni Kuya taxi driver, keep the change. Oo, yung pala, give the change. Aramin natin Lakay ang buong detalye niya mula kay RH5, Val Gonzales. Val.
Sinadya, Mayor. Sinadyang itinakbo. Sinadya talaga? Ba't magkano? 750 pesos lang na sukli nung 1,000. Ha? Yung itinakbo. Ilan ba? 750. Ang bira. Di sana tinawagan na lang si Attorney Cornelio Jun Samaniego. Di sana inabunuhan na lang yan. O kaya kay Mayor Lakay Deo Macalma. May pa 1,000. Bigyan natin ng 1,000 yan. Kaya nga, hindi keep the change na yun eh. Kasi siguro hindi pa nadidikitan ng DSR sticker yan. Ayan. Malamang. Pagka nadidikitan ni Sherwin ng sticker yan, ayan, matutuwa na siya, ha? May grocery items na siya, may vitamin E pa siya. Ayan. Hindi disiplinado ito kaya si Kuya, pinagpapaliwanag kaya pinagpapaliwanag Mayor ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Sister L, itong chopper na ito chopper at operator ng LC Taxi dahil sa reklamo ng isang babaeng pasahero. Sa complaint sa affidavit ng pasaherong si Angel, itinakbo ng driver ng LC Taxi ang sukli sa ibinayad niyang pamasahe na 1,000 piso noong araw ng Linggo, Mayo 4. Sabi ng biktima, galing siya sa lungsod ng Maynila at nagpapatid sa isang ospital. 100 piso mahigit lamang aniya ang inabot ng metro, pero sinisingil daw siya, Mayor, ng 250 pesos nang hindi pa nakikilalang driver. Ang malupit pa rito, Mayor, nung tinatakpan daw nung taxi driver ng Bimpo yung metro kung magkano. Kaya nung tanungin nung pasahero kung magkano, nakita naman na ng pasahero na may mahigit 100 lang. Ang sabi raw niya 250 pesos. Para maiwasan daw yung argumento, abay pumayag na lamang itong si Angel, pero nang iabot yung 1,000 pesos ay nagkunwari yung taxi driver na itatabi lamang niya yung kanyang taxi, pero marurot pa palayo. Sumimple pa, ha? Sumimple. Dahil bumaba na yung pasahero nung iniabot yung 1,000 pesos, sabi niya itatabi lang daw. Wala namang mga sasakyan at wala din masyadong gumagamit ng kalsada, maluwag yung kalsada ng oras na yon. Akala niya itatabi lang talaga, yun pala ibinubuelta, paharurot pa palayo. Pinausukan pa yung kawawang biktima. Sino yung pasahero, babae, lalaki? Babae, Mayor. Naku, si ate, dalaga. Grabe, baliktad na Val tsaka Lakay. Bakit? Driver ng 123, di pasahero. Nga, dati mga pasahero nagba 123, di ba? Ngayon para baliktad yun. Lalo sa mga medyo iskinita, sandali lang, kuya, kunin ko yung pera ko sa Tapos wala na. Hindi na babalik. Grabe. Doon sa verification record, Sister L at Mayor ng LTFRB, verify. Abay, isang Rolando Bagorio na taga Payatas, Quezon City ang operator ng LC Taxi na may plate number ABL 2026 sa Siocos order na inilabas ng LTFRB. Pinagpapaliwanag ang driver at operator ng taxi kung bakit hindi dapat masuspendihin, kanselahin o bawian at tanggalan ng prangkisa ang nabanggit na taxi. Dahil dito itinakda ng regulatory agency ang isang pagdinig na gaganapin alas 10 ng umaga sa darating na May 16, Mayo 16, ngayong kasalukuyang buwan. Ang sabi pa nitong kanina kausap ko ang tagapagsalita ng LTFRB, si Attorney Ariel Inton, ang binabanggit ni Attorney Ariel Inton, ang ganitong mga insidente ay dapat ipinagbibigay alam sa regulatory agency para madisiplina ang mga pasaway na mga taxi driver. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Okay, ngarud. Daming bayan. Sabi ni Congressman Attorney Biong Garing, di sana pinuntan ako sa Maynila, dodoblehin ko pa yun. Kaya lang may baser ako rito, Sister L. Ayan, luko-luko itong aking baser. Ayan, bakit na kanya sabi ng basher mo sabi ng aking baser, Mr. Cesar Lee. Ayan, Konsehal Raul Aquino at Dr. Miriam. Ayan, doktor pa naman itong baser ko, Sister L. Ano sabi sa'yo? Ayan, sabi niya, vote Lakay Deo Macalma for Senator. Sabi niya, madaling lapitan, pero mahirap hanapin.
Madali po siyang hanapin. Punta lang kayo ng DZRH. Talaga, Dr. Alan Ratio, pagka nakita kita, huling kita at isasay kita sa Chubibo. Ayan. At hindi ka po bababa ng 24 oras. Sasay kita din sa Chubibo sa DZRH sa Star City. Ha? Sandali lang, may isa pang report mula kay Boy Gonzales. Meron namang misa isinagawa dyan sa Manila Cathedral para naman sa pagsisimula ng Papal Conclave Lakay ngayong araw. So ngayon Lakay magsisimula na yung pamimili sa susunod na Santo Papa. RH29 na Boy Gonzales. Boy. Di mo sinabi Dumagoso. Okay. Ayan, Boy Dumagoso. Boy Gonzales Dumagoso. Ayan. Versosa. Lacuna muna. Ayan, Lacuna, Versosa. Kasi una nagbigay si Mayor Lacuna ng 3,000. Ayan. Na-late daw yung spam ni Versosa kaya panghuli siya. Ayan. Boy Gonzales Dumagoso, Lacuna, Versosa. Wala na. Wala daw na naputol yung linya. Nagsisimba daw Ayan. Sige, ayan. Babalikan natin si Boy Gonzales. Di sunod natin si Raymond. Wala rin sila kay Raymond. Yung init dikit natin, nandiyan na ba? Init dikit na muna tayo, Lakay. Mabigyan muna tayo ng limpak-limpak na aginaldo. Yes. Daming bayan. Ninong Sherwin, saan ka nagdikit ngayon? Ano yan? Nandyan siya Lakay sa Lipa, Batangas. Kumakain ng sinahing na tulingan. Parang natin maraming sa tulingan. Pare ko, ayan. Ang sarap ng diyan, ng lomi Lomi. At saka masarap din yung may gatae. Kagaya nakakain na ng bulanglang. Alam mo yung bulanglang, Lakay? Masarap ng yung sister-in-law ko, pinakain niya ako ng gano'n. Ang sarap ng bulanglang ni Kuya Plasi Chavez, at saka si GQ. Ayan, Hill Kiambao. Ako naman din naniniwala sa sinasabi mo, Lakay. Ganun ba? Never ko naman natikman yan. Pagka natin yung bulanglang ni Kuya Aman Tosino, talagang makakalimutan ko ba yung pangalan ko? Init, dikit sa tag-init, stickering nasa Lipa. Grabe, dumiretso ka na ng Quezon. Mainit din ang labanan sa pagka-governor dyan, di ba? Batangas, yung buzzer ni Ate V, yung si Jay Ilagan. Ayan, Jay Ilagan ba pangalan niya? Jay Ilagan, kapangalan ng artista? Oo, kapangalan ng artista Kaya nga malakas ang loob. Ayan, mayor yan ng mataas na kahoy. Ayan, si Jay Ilagan Garjola. Ayan, Di yata. Dinagdag mo na naman. Malilito yung mga botante, Ay, Mr. Ayan, Mr. Elmer Edwin Garjola. Ayan, si Sherwin Alfaro. Sherwin, please come in. Ayan. Sherwin. Ang init! Abangan sa mga transport terminal ng DZRH roaming team at manalo ng instant pa premyo sa Init Dikit sa Tag-Init. Sticker La Cash Promo. Didikitan namin ang inyong mga sasakyan ng DZRH sticker at magpaikot ng DZRH Roleta at manalo ng groceries, cash, bigas at DZRH merchandise. So ano pang hinihintay nyo? Magpadikit ng DZRH sticker at manalo sa Init Dikit sa Tag-Init. Sticker La Cash Promo. Ayan, Ninong Sherwin. Ayan, sino ang mga nabigyan mo dyan ng aginaldo? Dito sa Batangas sa kaya. Dito tayo sa Lipa. Bakit naman ganyan? Kaya pati din sa Lipa. Ganun din ang pitasan Andiyan ba si Ate B? Ang mga tao din At dahil bukod sa megatae, talaga namang masaya ang mga tao din sa Lipa. Dahil nga ang DZRH stickering team, tignan mo na kay. Sila ipabariki mo ng vitamin E. Ayan. Vitamin E. Maagang magbabarik Bato. Ating kahit lang. Pero si Ricky Gas at syempre, ang DZRH merchandise set up
kanilang paboritong vitamin E lakay. So, Deo Macalma, yan sa mga taga Lipa City dahil nagdikit tayo lakay ng mga jeep, ng mga tricycle at ng mga multicab dito sa harap ng Lipa Exchange. Dito yan sa Lipa City lakay at nakita natin na napakaraming kababayan natin nagkagulo ng maaga na nais na magpadikit ng diesel sticker at ito yung kanilang mga napanalunan at nais na magpasalamat sa DZRH. Alright. Sino yung mga magpapasalamat dyan? Asa yung magpapasalamat? Asaan ka sila? Nawala na. Nagabarik na. Tumagay na, bumarik na. Hinahanap siya. Hinahanap siya rin na Ay, asa naga ang video? Sige na, sinaga. Wala nga. Okay, sige. Okay nga, Rod. Magpasalamat ng mga taga-Lipalakay yung pinamigay na vitamin E dahil masayang maaga-maaga naging masaya ang kanilang araw dahil magtatapos silang may barek dahil na meron silang mga vitamin E, bigas at grocery. Kaya naman sa mga nais magbadigid na DZRH sticker, antabayanan nyo lang po ang DZRH stickering team sa inyong mga lugar, sa inyong mga transport terminal. Baka kayo nang susunod natin mga winner sa DZRH sticker Lakash promo. At mamayang hapon magantabay po ng tawag ng DZRH, baka kayo nang manalo ng dagdag pa premyong ayuda 1,000 pesos sa inyong mga nagbigay ng inyong pangalan at cellphone number sa backfill ng ating mga DZRH stickers. So, antabayan na yung tawag ng DZRH para sa dagdag premyo mamayang hapon. Ako naman number 6, Sherwin Batal para DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Ninong Sherwin mula sa Lipa Ayan, Lipa City. Ayan, naku, yung mga kababayan ko sa Pinili, Ilocos noon. Ayan, relax lang kayo ha. Ayan, yung mga kababayan ko sa Barangay Apatut Lubong, Barangay Tartarabang, ayan, Barangay Bulbulala, Purita, kaya. Lakay, mag-stickerin ka na lang doon pag umuwi ka. Ganun ba? Patatawahin ko na lang sila rito. Ayan. Ako pag umuwi sa amin, magpapastickering ako. Ayan, sticker lang lakay walang ibibigay sticker lang talaga. Hindi ka naman. Paano ka manarang barangay kapitan sa inyo pag hindi ka namimigay, ha? Hindi, magme-mayor na lang daw ako doon lakay iiwanan na lang daw kita rito, mag-mayor na lang daw ako sa amin. Good morning Peter Singh. Ayan, sa Sabado pa ang programa mo, nakikialam ka na rito sa amin. Nakamonitor pala. Sabi ni Pedro, ayan, asal yung pandesal mo, pare ko, yung pandiregla. Namimiss ko yung pandiregla mo, Peter Singh, ha? Masarap ba ang pandiregla lakay? Yung mamasa-masa na pandiregla niya. Ayan, yung hindi ganun katamis yung palaman. Basta sabi ni Peter Singh, good morning lakay. Ako supporter ng Pinoy Workers at ni Brian Yamsuan. Balita Peter, si Brian Yamsuan malakas sa Paranaque, kaya kinakabahan na raw si Gaston Bunting ha? Magbebenta na ng pawn shop. Sandali naman sa ating mga reports. Ang bira kayo, ha? Diyos ko, nag-commercial. Wala na lakay, kailangan. Ikaw, yan na po ang kabuuan. Ikaw, Loto King, nahawa na kayo Malu Cabral, ha? Ayan, teka mo, babati muna ako ng happy birthday, ha? Ayan, nabating ko na happy birthday si Major General Vala De Leon. Magpaparoon ba ito ng Emperador Grace Vera Sansano, ha? Happy birthday at siyempre, happy birthday kay ating Maridor Rosario. Mula kay Supreme Court Justice Ricky Rosario, kay Eric Lucero. Ayan, Eric, asan yung natin, yung lomi natin, ha? Ayan, galing Batangas. Nonoy Balyon, yung ating inaanak si Jerome Lorenzo, ha? Ayan, Jerome, sagot ko na yung vitamin E mo, ha? Emperador Jan. Romy Del Moro ng radyo natin at si Noble Kuyang Tiger Casanova, ayan, ng Mindoro, ayan. Binabati ni, anong pangalan ni ating Tiger? Ayan, Sandra ba o Amparo? Ayan. Baka magkamali ako. Baka iba mabanggit mo na kaya. Ayan. Maging dahilan pa ng gulo. At of course, happy birthday kay Kuyang Terry Penetrante ng TM Calao. Hindi ka parang nagpaparamdam. Parang kang Kuyang Terry, ha? Parang kang si Yusek Dodo Dulay. Ayan. Sabi nila, Sec Boying, sina Senator JB, di rin nagpaparamdam. Parang Ilocano na. Nahawa na kay Jonathan De
de la Cruz. Ayan, mag-blow daw sa Sabado, executive session. Oras, Sister L. 9:30. This time check is brought to you by Kapitana Lakay. Si chairman. Ayan, di ba may TV siya dati, ha? Barangay chairman ang Sharon Cuneta. Ayan. Pero ang Senator Kiko Palalakay inendorso ng gobernador ng Cebu. Oo, Gwen Garcia. Ang kanyang pagkakandidatura bilang senador Lakay. Ayan. At para hindi na ibas ang Senator Kiko, ayan, abay pupunta pa raw pupunta sa Ilocos Sur, dyan sa Bigan, ha? La Union at Pangasinan. Ayan, namimiss daw niya yung vegan langgunisa. Ayan. At saka yung bibingka. Ayan, sarap ng bibingka dyan, ha? Hindi ko pa natikman yung bibingka Lakay. Ang natikman ko dyan yung tawag dito, longganisa. Yung vegan langgunisa ni Manang Chabit. Ayan. Masarap yun, Lakay. At May 9, mukhang tuloy-tuloy pa lang pag-iikot nila Lakay dahil pupunta rin sila Lakay ng Tarlac, Pampanga. Ayan, kailan ba ang meeting di advance ni Senator Kiko? Mayroon naman. Ang final stop nila Lakay, Quezon City, May 10. Bulacan at ang final stop ay Quezon City. Ang meeting di advance daw ang National Movement of Young Legislators. 10 na umaga sa covered court ng Barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City. Ayan. Okay. Dito lang pala. Ayan, QC. Good luck, Senator Kiko. Ha? Ayan. Dahil sabi ni Megastar, Kiko sa puso ko. Dapat Mr. DJ. Hindi ako marunong kumanta. Baka wala nang manood. Tama na, baka umulan, ha? Ayan, malalakas pa naman ang ulan wala ngayon. Wala ka man lang support. Ayan, basta ako Mr. DJ. Ayan, Happy birthday din kay Maya Jaya ng Antipolo City. Ayan, sabi ni Noche Kakas. At ang gulo ng mundo ngayon, Sister L, ha? Abay, di ba may gera sa Ukraine at Russia, ha? Ayan, pagkatapos sa Gaza, sa Israel, ayan. Di pa rin po tapos yung gulo dyan. Hindi lang po natin masyado na pagtutunan may ng pansin. magulo na mga Pakistan tsaka India, ha? Ayan, abay yung ilang fighter jets ng India ang pinabagsak daw ng Pakistan, ha? Grabe, ha? Ang gulo na ng mundo ngayon. Diyos ko po, Lord. Daming bayan. Sandali lamang, Raymond at Paas. Andiyan na ba si Raymond? Asan yung okay na ba si Raymond Lotto King? Ayan, yung jeepney natin, ha? Abay, kailangan ni panatilihin. Ayan, ang iconic jeepney. Ayan, narito na si Supremo ng Senado. Boy daw muna Lakay. Boy muna. Oo, bago ang Supremo ng Senado. Tagal-tagal ni Boy Dumagoso. Ayan, para hindi na Lakay mabitin, ipasok na muna natin si Boy. Sasabunutan ko to si Boy Gonzales. Naman, kakapatanim lang Ay, hindi pa ba? Hindi pa ba nagpapatanim to? RH29 Boy Gonzales, merong misa Lakay na isinagawa dyan sa Manila Cathedral para nga sa pagsisimula ng PayPal Conclave ngayong araw. Boy Gonzales, Boy. Sister L, Lakay Deo, katatapos naman ng misa na isinagawa dito sa Manila Cathedral para sa PayPal Conclave. Alas 7:30 kanina ng umaga na simulan ang misa at kung saan nakatuon ng panalangin sa pagsimula ng butuhan ng bagong Santo Papa ng lahat ng mga kardinal sa buong mundo. Bukod dito, hinikayat ang bawat Katoliko na ipanalangin ang ginagawang conclave upang magabayan sa pagpili na magiging Santo Papa. Bagugutang nagtipon-tipon ng lahat ng kardinal sa Sistine Chapel at mahatili sila dito para pagpipilian kung sino ang papalit sa yumaong si Pope Francis. Bukod sa misa, ngayong umaga at mamayang tanghali, hinikayat ang lahat ng mga Katoliko na dumalo sa pagdarasal na rosaryo ng alas 11:30 ng umaga na panguna naman ni Cardinal Gaudencio Rosales. Ito si Boy Gonzales para sa Misyon sa Pilipinas. Kasama ba sa panalangin na sana ay mahirang si
Cardinal Luis Antonio Tagle na maging susunod na Santo Papa. At saka may sinasabing dark horse, si Bishop Ambo David ba yun? Ambo David? Si Bishop David. Lakay. David, ayan. Si Ambo ang tawag nila sa kanya. Ayan. Oo. Yan, Lakay. At tuloy-tuloy, kanina nga yung 7:30 na misa, marami rin dumalo dito sa Manila Cathedral sa Intramuros, Maynila. Balik sa iyo, Lakay, Deo at Sister El. Maraming salamat, Boy Gonzales. At dito na sa Jeep. Eto na, Lakay, ang iconic design ng traditional jeepney. Dapat daw yan panatilihin ayon kay Supremo Senator Lito Lapid, RH28 Raymond Teka, kulang. Ano, Lito, Lapid. Sige, kung lagay ko na. Lito, Lapid. Si Lakay lang po ang nagbinyag. Palitan nyo na po PSA. RH28 Raymond at Paas. Lakay Raymond. Elaine at Mayor, para sa mas mabuting manatili daw yung iconic na design ng mga traditional na jeepney. Ito ang mungkahi ni re-election Senator Lito Lapid na kabilang sa grupo ng alyansa ng administrasyon. Ayon kay Lapid, mas makabubuti na gawin pa rin o maaari namang maipatupad yung Transport Modernization Program, pero dapat ay manatili yung iconic na mukha ng ating mga traditional na jeepney. Sa katunayan, sabi niya na bilang chairman ng Senate Committee on Tourism ay hanggat maaari bigyan sana ng malaking subsidy yung mga lokal na kumpanya na gumagawa ng mga jeepney. Dahil ang katwiran ng senador ay bahagi na ito ng ating kasaysayan na dapat lamang panatilihin at upang makita ng mga susunod na henerasyon. Una nito ay inanunsyo ng kampo ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson na magsisimula na silang gumawa ng mga modern e-jeep sa kanilang planta sa lalawigan ng Batangas na dihamak na mas mura kumpara doon sa mga imported na minibus na nanggagaling sa bansang China. Ito si RH28. Raymond, para sa Mayor. Sandali lamang maraming nagtatanong dito. Baka ikaw na nga sumagot, baka alam mo ito, ha? Sino daw ba yung senador na nagsubi ng 10 bilyon mula doon sa budget? Dalawa ba sila? Ang laki ng laki, ha? Oo. Bilyon, ha? 10 bilyon, di lang 1 bilyon. Grabe, para pala itong mga langgam, Lakay. Oo. Nagsusubi. Akala natin mga congressmen ang bad boys. Mas bad boy pala yung ilan dyan sa Senado, Raymond. Ang problema dito, Mayor, sa mga ganyang pagkakataon, wala namang umaamin. Siyempre, walang aamin. Sila pa. Ayan, oo. Hanggat din nahuhuli. Kaya lang, sila naman nagkakaalaman ha? Kaya naglalaglagan Yan ang problema dyan. Dahil kung sino yung mga mahilig lahat naman interested sa budget kaya lang kung may mga ganyang balita dapat kung sino man. Ang masakit lang kasi binawasan yung pondo ng DepEd, ayan, PhilHealth. Pagkatapos malaman natin isusubi lang pala ng senador 10 bilyon. Diyos ko, ano bang mangyayari sa buhay natin? Okay, mukhang may pinaglalaanan yata. Mukhang may pinaghahandaan. Ayan. Nako, siguro baka ang 2028, Mayor, malapit na yan. Ay, oo, sinabi mo ha. Ayan, 3 years na lang. Ang bilis ng panahon. Sige, abangan na lang natin. Ayan, mga ganyan dapat di binoboto yan. Sige na nga, Raymond. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Ang nabanggit nyo na nga, Mayor, ang alyansa ng pagbabago gaya ng grupo ng administrasyon ay mag-ikot ngayon sa lalawigan ng Bulacan bago yung kanilang Grand Rally na gaganapin dyan sa makasaysayang bayan ng Malolos sa Bulacan. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH mula sa Pilipinas.
una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond Dadpaasa mula sa Senado. Abay, isang senior citizen, ang sabi ni Mr. Manuel Pecson, ha? Abay, pakisabi dun sa kay Attorney Kat Nepomuceno, ayan, dapat ang mga senior citizens wala nang service charge pagka kumakain sa mga restaurant o kaya kasi nawawala yung 20% discount. Nababawi lang din Lakay. Imbes na 20%, nagiging 10% na lang. Oo nga naman ha? Ayan, tama ka, Lolo Moneyboy Pecson. Daming bayan. Sandali lamang manang Milky Rigunan. Ang bira, diaper report dito kasong planong kasuhan ng treason at espionage ang Infinitus Marketing Solutions. Umani ng suporta sa Kamara. Ayan, full deployment ng PNP para sa eleksyon. Sisimulan na bukas. Ayan, sa ating Your Business is Our Business. Mag-commercial na kayo. 30 minutes pa. Oras, Sister L. It's 9:44. Kevin Roy Ramos ng RH TV. Haba, Kevin, alaba tayo dyan. Ay, tatahimik lang. At saka si Mika Salarsa, happy birthday. Samantala, good morning, manang Bing Adalin. Sino ba ang malakas sa Davao, ha? Ayan, alamin natin ang report mula kay Manang Milky. Ano ang latest sa Kamara? Wala ba? Lakay, nasa iyo. Nasa akin pala, sorry ha. Planong kasuhan ng treason at espionage ang Infinitus Marketing Solutions Incorporated. Abay, suportado ng Kamara. Aris number 12, Manang Milky Rigunan. Dapat nga hinuhuli na yan. Aris number 12, Milky Rigunan, please come in, Manang Milky. Lakay at Sister L, dapat nang masampulan at kasuhan ang Infinitus Marketing Solutions Incorporated dahil sa paninira sa Pilipinas at nagpapagamit sa taktika ng China para siraan ang ating bansa. Suportado ni Representative Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro ang plano ni Senator Francis Tolentino, chairman ng Senate Special Committee on Maritime Zones, na pagsasampa ng kasong treason at espionage. Sa ginawang hearing ng komite, sinabi ni Tolentino na kasama sa isusumite niyang committee report ang rekomendasyon na kasuhan ng opisyal at direktor ng Infinitus. Ayon kay Rodriguez na isang abogado, malinaw na nilabag ng Infinitus Marketing Solutions ang mga probisyon ng Revised Penal Code at ang National Security Act. Matatandaan una ng kinalampag ni Rodriguez ang Department of Justice at ang National Bureau of Investigation na imbisigahan at kasuhan ng Infinitus. Sa mga pagdinig ng Senado, natukoy na nagpapagamit ang Infinitus Marketing Solutions bilang toll farms ng China. Ibig sabihin, keyboard warriors ng China ang papel ng Infinitus sa nagpapakalat ng mga disinformation fake news sa iba't ibang social media platforms para labanan ang issue ng West Philippine Sea kontra naman sa Pilipinas. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Rigunan at happy birthday muna kay ating Attorney Jam Manaog. Ating Jam, happy birthday. Binabati ka ni Kuyang Jay Kalina. Palaba tayo dyan. Ano ang latest kay Edniel? Ang full deployment ng Philippine National Police para sa desisyon 2025. Sisimula na po yan na bukas, May 8. Detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, magsisimula na itong full force deployment ng Philippine National Police bukas yan, Mayo 8, para sa darating na halalan. Yan ang direktiba ni PNP Chief Police General Romeo Francisco Marbil matapos ng panibagong command conference na isinagawa kahapon. RJ Marbil mismong commanders ang papababain niya para mag-inspeksyon sa mga polling center at iba pang areas of concern. Nabatid na 120,000 pulis na ikakalat sa 37,000 polling precincts sa buong bansa sa ilalim ng full alert status na nakataas na noon pang Sabado. Samantala, pagdating naman ng May 9, nagsasagawa ng inspeksyon ng mga regional director para sa Oplan kontrabigay o yung paghihigpit laban naman sa vote buying. Mayo 10 ang tapos ng panahon ng kampanya, habang May 11, iiral na ang liquor ban bago bumoto ang publiko sa Mayo 12. Samantala ngayong araw, May 7, ay ilulunsad na ng PNP itong Media Action Center, katawang ng National Election Monitoring Center ng COMELEC
matatagpuan dito sa loob ng Campo Crame. Pangungunahan mismo ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil itong launching ng Migi Action Center. At maya-maya ay malalaman natin kung ano yung magiging pinaka-function nito para pa rin sa darating na eleksyon. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. At binabati natin si Marcus Mendoza ng Batangas. Alay, tumatakbong board member pala. Ayan. Binabati ni Kuya ang Secretary Dong. At binabati natin si Haris Peñano. Ayan. Ang konsel ng bayan dyan sa may silang Alfonso Cavite. Ayan. Binabati ni Kuya Mayor Joy Peñano. Ayan. Good morning, Konsehal Haris Peñano. At sabi, mga brethren inimbitaw ni Kuyang Byong Garing, ayan, sa kanilang motorcade mamaya alas 2 ng hapon. Magsisimula sa Muntinlupa Sports Complex, Tunasan, Muntinlupa at tutungo sa PhilInvest Tent, ayan, mamaya alas 5 ng hapon. Ayan, good luck, Congressman Byong Garing. At good morning, Kuyang Colonel Danny Beltran. Kuyang Joey Yu, ayan, kumusta sa Baguio City, ha? At binabati natin si Gerald I. Quadra, ayan, happy 55th wedding anniversary kay ating Wilda Quadra at Noble Ambassador Enrique Quadra. Ba? Happy anniversary, Kuyang Ike. At binabati natin si Mr. Michael Ismaygay, at Mrs. Archie Ladores, Kiko Cruz, Dr. Pagdilaw, very worshipful Plasy Chavez. O nga pala, ha? Abay, tayo po ay nagpabot ng pakikiramay. Ayan, condolence po sa pamilya ni Kuyang Johnny Dimawala ng Mabini Calao Lodge number 195. Nako, tayo po ay nagkaramay, Kuyang Plasy Chavez, ha? At binabati natin si Manang Bing Adalin. Pakibati naman ang aking sister-in-law na si Ana Montoho Adalin. Agur-uray iti panagkablaan mo manipod dijay Calgary, Alberta, Canada. Ayan, kaya may birthday party sila ngayon. Ayan, ipagyayabang niya sa kanya mga bisita. Ayan. Nabinati mo siya. Take two natin. Ayan. Happy birthday, Ann Montoho Adalin. Diyan sa Calgary, Alberta, Canada. Ayan. Happy birthday. Happy birthday, Ann. May you have more birthdays to come. Ayan. At more cakes more candles to blow. Yes. Ayan. Ano pa ba? And siyempre, ano pa? Good health. Ayan. Yes. This is our business. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas nagbabala naman sa publiko laban sa scammers. Ang hindi maubos-ubos na scammers, Lakay. Akala ko, ayan, magbabala sa mga namimili ng boto. Pwede na rin. Scam po yan. Alamin natin ang balitang negosyo mula kay Sofia Gans. So, Sofia. Nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas laban sa mga individual na nagsasabing konektado sila sa bangko. Ginawa ng BSP ang pahayag matapos makatanggap ng ulat na ang isang entity na may pangalang UNA o Una Financing Corporation ay ginagamit ang pangalan at logo ng BSP maging ang pangalan ng mga empleyado nito. Kinokolekta umano ng nasabing entity ang mga personal na information upang makakuha ng clearance para sa loan release. Nilinaw ng BSP na hindi ito maniningil o manghihingi ng anumang impormasyon sa mga users na maaaring mag-compromise sa kanilang financial accounts. Inabisuhan rin ng BSP ang publiko na iwasan ang pagpapadala ng pera sa unverified accounts at agarang iulat ang anumang illegal na aktibidad sa mga kinauukulang ahensya. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 55 pesos and 61 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sofia Gans. At pagbati pala kay Ana Montoho ay si Mami Teacher Bing Adalin from Davao City with love. Ayan. At panawagan ni classmate Mannyboy Pekson,
Pinapaalam po na si Attorney Robena Songco ay sinundo na po ni Lord noong May 5 at ang wake po ay dyan sa may St. Peter's Chapel, Commonwealth Avenue sa May 8. Ayan. Pinsan pala ito ni Boss Jun Nick daw. Ayan. Sa pamilya ni Attorney Robena Songco, tayo po ay nagpapabot ng pakikiramay. At yan ang kabuuan natin palatuntunan ng damdaming bayan na binabas kami. Ayan. Programa daw ng mga patalastas. Pasensya na po, hanggang Biyernes na lang yan, promise. Konting tiis lang. Opo, ayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Al po, Elaine Apit. Stay safe, everyone. God bless po. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Oras, Sister L. Alas 10.